For your liberty, you sent the Holy Ghost within, and as we praise your holy name, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You sent the Holy Ghost within, and as we praise your holy name, thank you, Lord. Praise God, praise the Lord. Salamat po. Ito isang mapagpalang gabi at mapayapa sa ating pong lahat. Thank you, Lord, sa lahat ng kanyang kabutihan. Salamat sa Panginoon sa kanyang kahabagan sa atin. At tayo po muli ay binigyan ng pagkakataon na siya ay mapaglingkuran. So sa lahat po ng mga abuti ng tinig na ito, ang aking dalangin na tayo gabayan upang lubos natin na maunawaan ang salita ng ating Panginoon na ating mapapakinggan sa gabi pong ito. Muli pong sumasa inyo ang live na pagbubulay ng salita ng Diyos at umaasa na maging pagpapala sa atin ang salitang ating mapakinggan gaya ng ating tinalakay. Tuloy natin yung nakaraan na ating tinalakay. Dito po sa aklat ng Apokalipsis ay nais kong basahin ang nilalaman po ng sa pahayag sa 3 talata po 12. Tuloy po natin yung tinapik natin nung isang gabi, tungkol po doon sa yung aral o doktrina patungkol doon sa tinatawag na once saved, always saved. Dito po sa talatang 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na nanaog buhat sa langit, buhat sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya po napakaganda po na ating bulayin ito dahil ito po ay mahalaga lalo't lalo na sa aral na ito na talaga bang once na ikaw ay pinagkalooban na sinasabi sa aklat ng Efeso, mayroon kang kaligtasan dahil sa ikaw ay biniyayaan ng Panginoon. Ito po ba ay wala ng panganib para po ang isang tao ay tuloy-tuloy na magtamo hanggang sa kawakasan. Ngayon, ang sabi rito, ang magtagumpay. So, mayroon pong binanggit na magtagumpay. So, dapat po ang sabi, magtagumpay. Paano kung hindi magtagumpay? Kasi sabi rito, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ayan. Sino po yun? Yung magtagumpay. So dito po, ang tinutukoy po ito, yun lamang po magtagumpay. Kaya sabi rito, at hindi na siya lalabas pa doon. Tingnan niyo. Meron pong magiging kalagayan siya.
Hindi na siya lalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Yon. Ang may pakinig, so hindi lamang ito, hindi lamang ito sa mga binanggit dito. Dahil ito po ay sa mga magtagumpay. Kaya nga ang sabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi sa Espiritu sa mga iglesia. Yan. So ito po yung sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Hindi lamang po ito talaga doon sa sinasabihan na iglesia, kundi tayo man ay tayo na mga nakarinig, yung may pakinig, ay kasama rin po dito sa mga sinasabihan. Yung binasa natin nakaraan, doon sa 2, ay binanggit doon yung yung iglesia ng Efeso. At balikan ko po yung binanggit doon. Dito po ituloy po natin. Yung binanggit doon sa una ay Efeso, Dito naman sa pangalawa ay sa Smyrna. Ang sabi rito, at sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapat ikaw ay mayaman at ang pamamusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo ay hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Mayroon siyang titiisin, mayroon siyang dadanasin. Malapit ng tiisin. Malapit ng mangyari. Narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Tingnan nyo po ang paalala. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Ang utos, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Yung salitang magtapat ka hanggang sa kamatayan, dahil po sa meron siyang dadanasin, meron siyang kailangan maranasan na malapit na. Yun po yung kanyang titiisin. Pero ang hiling sabi doon, magtapat ka hanggang sa kamatayan. So, merong hangganan. Yung kamatayan lamang po. So, hanggang sa kamatayan, ibig sabihin, yun yung ending, yun yung katapusan ng kanyang pagtatapat. Dapat hanggang doon sa kamatayan ay maging tapat siya, ang sabi. Dahil sinasabi rito ay magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Tingnan nyo, yung binanggit na putong ng buhay, sabi doon, bibigyan kita ng putong ng buhay. Bakit sinasabi na ligtas na? Wala ng panganib. Hindi na mapapahamak ano man ang mangyari. Yun ang aral ng once saved, always saved. Ang aral naman dito, kailangan mo pa rin magtapat hanggang sa kamatayan. At doon, ang sabi rito, bibigyan kita ng putong ng buhay. Bakit pa sasabihing bibigyan kita ng putong ng buhay kung naibigay na at hindi na ito naiwawala? Hindi na ang tao nawawala sa bagay na ito.
Ano po? Kaya doon pa lamang suriin po nating mabuti. Suriin natin yung ating sinampalataya ng aral kung wala ba talagang kakulangan o walang palya, walang kakulangan doon sa aral na sinasabi nilang sigurado na sila. Kumbaga, sure na sila na hinding-hindi na talaga sila ay tawag doon, maaalis. Ano po? Ay malino naman yung binanggit ni Apostol Pablo na baka pagkapangaral ko sa iba, ako man ay matakwil. Kaya hinahampas niya ang kanyang katawan. Sinusupil. Kita niyo po, apostol na po yun eh. Hinirang na po ng Diyos. Talaga ang Panginoong Hesus nakausap niya. Pero, biro niyo sabi niya, baka pagkapangaral niya sa iba, siya man ay matakwil. Di ba siya mayroon ng kalagayan o katayuan bilang isang apostol na siya ay ligtas, may kaligtasan. Pero bakit kailangan pa niyang sabihin? Ayun, doon pa lamang ay dapat mag-isip po tayo na yung aral na ating pinanghahawakan ay may problema. Ano po? May problema. Malaki. Hindi basta kaligtasan po yan eh. Hindi basta kunti o maliit na bagay lamang, kundi ito po'y malaking bagay na kapag ka talagang ito ay lihis o hindi ugma doon sa tunay na diwa at aral na ibinigay sa atin ng Panginoon, delikado po ito dahil ang kapalit po rito, kapahamakan. Ayon. So, dapat siya sa ating mainam, mabuti ang mga turo sa atin at aral ng Panginoon na siyang ating sampalatayan ng tunay, nang sa gayon po ay makapag-ingat tayo ng mabuti doon sa ating sinampalatayanan. Kaya nga may paalala, sabi doon, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Bakit pa kailangang sabihin magtapat ka? Ano po? Kung talagang hindi mo naman talaga magagawa ng hindi ka magtapat. Yon. Kumbaga, sasabihin na, bakit mo gagawin na hindi ka magtatapat? Ibig sabihin, hindi mangyayaring magkaroon ka ng puso na hindi ka magtatapat. Yun yung maaring kanilang ipinapahayag. Pero kung babasahin natin to at ating bulayin, bakit kailangan sasabihin na magtapat ka hanggang sa kamatayan? Yan. May tendency na maaaring pwedeng dumating sa puntong hindi na siya magtapat hanggang sa kamatayan. Ano po? Bagaman nagkaroon siya ng kalagayan na nung una ay tapat siya, pero bandang huli ay hindi na siya tapat. Ano po? Hindi na siya naging tapat. So magtapat siya. Hanggang kailan magtapat? Hanggang sa kamatayan. At doon may pangako. Kapag nagtapat hanggang sa kamatayan, doon niya sinasabi at bibigyan kita. Ayon. At bibigyan kita ng alin? Ng putong. Yung putong ng buhay. Tingnan nyo, mga babayan. Kaya yung sinasabi doon na unang binasa natin sa Efeso, na yung sinasabing ang magtagumpay ay siya kung pakakanin. So hindi pa po talaga ito. Pwede pang maalis yung tao doon sa sinasabing buhay o yung kaligtasan. Dahil, kita nyo po,
yung wala pa dito yung bunga, wala pa dito yung punong kahoy ng buhay no? Wala pa dito sa atin, dito sa lupa. Doon lamang yon, doon sa sinasabing nasa paraiso ng Diyos. Hindi pa naman tayo nakarating doon. Hindi pa naman natin nakakain yung kahoy na yon, yung bagay na yon na kahoy ng buhay, punong kahoy ng buhay. Doon pa lamang kung makarating ka doon. Ano po? Kung makapunta ka roon, kung makapasok ka doon sa sinasabing paraiso, makakapasok ka lamang kung magtagumpay ka. Ayon. Kaya, dapat muna tagumpay. Hindi yung nauna mo ng kaligtasan para magtagumpay. Hindi yung ganon. Ang sabi doon, magtagumpay. Magtagumpay hanggang sa ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng putong mali yung basa ko, malabo mata ko Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Tingnan niyo ang Panginoong Jesucristo. Hanggang sa kamatayan, Filipos 2, talatang 8, hanggang sa kamatayan, siya ay nagmasunurin. Kaya nga hanggang kamatayan ang usapan talaga rito. No? Sa ating paglilingkod, pagsunod, sa ating pagnanais na magawa ang kalooban ng Panginoon, ay kinakailangan na dapat makumpleto. Ano po? Hanggang sa kamatayan. O maaring ito'y hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan natin na sa kabuuhan, tagumpay ka. Katulad ni Kristo, siya nagtagumpay. Paano ba siya nagtagumpay? Dahil naging masunurin siya. Nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Pag pinuntahan nyo ang 3, talatang 21, sabi ng Panginoon, ang magtagumpay ay aking pagkakaluubang umupong kasama ko sa aking luklukan. Tingnan niyo ha. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang linaw-linaw po, no? Katulad ni Kristo, gaya ko. Paanong gaya niya? Filipos, anong sabi dun sa aklat ng Filipos? 2, talatang 8. Binanggit ko kanina yung aklat ng Efeso. Filipos, ganito ang sabi, ano po? At palibhasa na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Nagmasunurin hanggang sa kamatayan. So yung gagawing pagsunod ng tao, hanggat nandoon siya sa pagsunod, yun yung sinasabi nila na, hindi ka mapapahamak hanggat sumusunod. Ano po? Paano kung hindi na? Ayon. Paano kung hindi na? Ang sabi rito, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Kaya ang bilin, magtapat hanggang sa kamatayan. Magtagumpay. Di ba? Magtapat hanggang sa kamatayan. Dahil kung hindi ito gagawin at hindi ito mangyari, ano po? Hindi niya na kompleto, hindi niya nabuo, hindi niya natapos, kumbaga. Kasi kailangan tapusin. Hindi lang puro simula. Parang ano yan parang nagtatayo ka ng bahay dyan Hindi ka pwedeng magtayo ka lang dyan ng poste. Poste na yan ay tatayo mo. Tapos may dingding na. Kaya lang, hindi mo siya na ipagpatuloy. Wala siyang bubong. Hindi siya kompleto. So, yung gawa mo ay hindi yun natapos. Ganon din sa pagsunod sa utos ng Diyos. Mayroon din talagang bilin na kailangan magtagumpay ka. Kailangan magtapat ka hanggang sa kamatayan.
tulad ni Kristo na nagtagumpay, nang sabi niya doon sa binasa natin sa Apokalipsis, mga kababayan, 3, talata ay 21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaluubang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Hindi lang talaga to sa iglesyang binanggit dito sinasabi. Sinasabi din ito sa atin ng mga nakikinig, sa atin ng mga nagbabasa rin at nakikinig dahil binabasa at pinakikinggan. Bagaman yan ay binabasa, pwede ka ring makinig dyan. Kasi salita din naman yan ng Panginoon na kapag ka narinig mo rin yung binabasa mo, naririnig mo rin siya, pinakikinggan mo rin siya dapat. Hindi yung binabasa mo lang, pero hindi mo siya pinakikinggan. Ganyan po, tayo. Kahit tayo po ay narito sa live, binabasa natin yung mga salita na binanggit. Naririnig natin yan. Pero ang tanong, pinakikinggan din po ba natin yan? Pinakikinggan natin dapat yan. Dahil tayo man ay nakikinig din. Hindi lang natin basta binabasa yan. At yan po ay ating pinakikinggan. Kaya ang bilin dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tingnan niyo mga minamahal. Kaya ang pagtatagumpay ay kailangan yon na hanggang sa dulo, hanggang sa wakas. Dito po sa talatang 12. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo, ito po ay sa iglesia sa Pergamo naman, isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Ayon. Alam niyo, may narinig din akong narinig ako na isang CFD. Sabi niya ay hindi naman daw sinabi ng Panginoon na isulat yung kanyang mga sinabi. Ang sinabi daw ay mangaral. Hindi daw ipinasulat, kundi ipangaral. Kaya, bakit daw tayo bumabate sa nasusulat? Wala naman daw utos ang Panginoon na isulat ng mga apostol. Na isulat ng mga apostol ang kanyang mga turo. Diyan po sila talaga nagkulang o hindi nila talaga yan abot dahil hindi naman po sila talaga nag-aral sa Biblia. Sila po ay iba ang kanila pong pinag-uukulan na pag-aaralan. Kaya pagdating sa Bible, maraming kakulangan sila pagdating sa kaalaman. Ang linaw po rito na yun pong mga sinasabi ng ating Panginoon ay pinasulat din. Kaya hindi pwedeng angkinin ito. Yung mga nakasulat dito sa Bible, hindi pwedeng angkinin ng sino man o anumang grupo, sekta o anumang relihiyon. Sapagkat hindi po ito galing sa kanila. Katulad nito, ano ang sabi? Sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo. Tingnan niyo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan. Sa makatuwid, bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan. Alam niyo, ang kagandahan dito, yung mga nakasulat dito, yung mga isinusulat doon sa mga iglesyang binabanggit dito. Nasisiyasat natin yung ating mga sarili. Na kumbaga, maaaring doon sa unang iglesia, saan ka ba? Katulad ka ba ng iglesia sa Efeso? Katulad ka ba ng iglesia sa Smyrna? Or sa iglesia sa Pergamo? Or katulad ka ba sa iglesia, mga minamahal, dito po sa
ibang mga iglesia. Nasusuri natin, nasisiyasat natin yung mga sarili natin. Katulad na halimbawa dito, pag nabasa, ang sinasabi na nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya. Kahit ng mga araw ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Datapwat, meron akong ilang bagay na laban sa iyo sapagkat mayroon ka diyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harap ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain. Ayan. Inihain sa mga Diyos-Diyusan. Aba, ito po ay isa sa mga pinaiilag tayo doon sa aklat ng mga gawa sa 15. Kabanata. Pag binasa niyo buong kabanata, patuloy. Isa po doon sa ibinigay na utos na umilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyusan. Kaya bawal po, Hindi po dapat na ginagawa ito. At sabi rito, upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. Gayon din naman, mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nikolaita. Magsisi ka nga, at kung hindi, ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam, kundi yung tumatanggap. Tingnan nyo, mga kababayan. Kaya sabi rito, ang magtagumpay, inulit na naman, ay bibigyan ko ng manang natatago. Yung salitang bibigyan ko, hindi pa po yun, hindi yun naibigay na, kundi bibigyan ko pag nagtagumpay. So ito pong salitang ginamit dito na bibigyan ko, hindi pa ito naibigay. Hindi pa naibigay. Ibibigay pa lang. Bakit ngayon yung mga aral ng once saved, always saved ay sa kanila naibigay na? Pati yung sinasabi sa ibang mga talata. Na para bagang yung buhay dito, yun na yung nasa langit. Mapapansin niyo mga kababayan, hindi pa wala pa tayo sa langit So kung nasa langit ka na, makatitiyak ka na hindi na talaga mawawala yung kaligtasang sinasabi mo. Pero hanggat nandito pa tayo sa lupa, dubli ingat pa rin. Kailangan pa rin nating pagtagumpayan ang mga bagay na kailangan pagtagumpayan. At habang narito pa tayo sa lupa, kailangan pa rin nating manatiling tapat na sumunod sa Diyos. At ito po ay hindi lamang sa ilang mga araw, kundi hanggang sa kamatayan. Kaya ang pagsunod, paglilingkod, kailangan ito ng pananatili o pamamalagi hanggang sa katapusan. Kaya napakahalaga na tayo sa ating paglilingkod na ito, hindi dapat tayo nanghimagod, hindi dapat tayo tumitigil, hindi dapat ding isipin na kahit naman anong gagawin ko, ligtas na ako Wala nang panganib. Hindi na mawawala ang kaligtasan. Kaloob sa akin ng Diyos to. Maaring yan ang isipin nila. Maaring yan ang sabihin nila. Pero ang linaw po rito na ating binasa, napakaraming paalala sa mga
sumusunod. Maging sa mga iglesyang binanggit ay naroon yung utos na magsisi, nandun yung utos na magtapat, nandun yung utos na ang sabi roon, manatili kang tapat hanggang sa kamatayan. Kaya napakalinaw na yan ay isang babala sa atin. Hindi tayo dapat kumpiyansa, hindi tayo dapat panatag na parang wala nang panganib sa ating pananampalataya na mawala tayo or maalis tayo doon sa inaakala nating tayo ligtas. Ano po? Kaya nga sabi, ulitin ko sa inyo, si Apostol Pablo ay isang apostol na nakausap niya ang Panginoon at talagang kinausap siya ng Panginoong Hesukristo. Pero sa kanya pong sulat, binanggit niya na hinahampas niya ang kanyang katawan. Sinusupil niya. Dahil baka daw, pagkapangaral niya sa iba, siya naman ay matakwil. Binasa po natin ng isang gabi na yung anghel na mangaral na ibang aral, na iba kaysa ipinangaral na tinanggap niya mula sa Panginoon, ay matakwil. Anghel na po yun. Tayo po hindi pa tayo natulad sa anghel dahil matutulad lamang tayo sa anghel sa pagkabuhay na mag-uli. Ngayon, yung anghel na kasama na mismo ng Panginoon, kasama ng Panginoon, yung mga anghel, ay sabi nga doon kung kahimat isang anghel ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na iba kaysa ipinangaral, ay matakwil. Ano po? Anghel na po yun. Sino pa tayo? Narito pa tayo sa lupa. Tao rin tayo. Ano po? Dahil yung kalagayan ng anghel at sa atin napakalayo. Tayo, inutusan tayong magpakabanal. Dahil mula tayo sa pamumuhay na masama. Pero yung anghel, mga banal na yan. Ano po? Sa kalagayan bilang anghel, mga banal na yan. At talagang may buhay yan na hindi po yan tulad sa ating namamatay. Ngayon, hindi na sila pinaalalahanan kung tutusin, Sa aral nating binasa, sa atin nakafocus ang paalala. Sa atin na mga tao na narito sa lupa. Kaya nga doon sa panalangin, gawin nawa ang iyong kalooban kung papaano sa langit, gayon din naman dito sa lupa. So yung ating kalagayan dito sa lupa, punong-puno ng paalala na dapat tayo magtagumpay, dapat tayo ay makarating doon para makamit natin yung ibibigay. Mayroong sinabi, yung sinabing ibibigay. Yon. Kaya yung salitang bibigyan, yung salita na yon, yung part na binasa natin kanina. Yon. At bibigyan kita ng putong ng buhay. Tingnan niyo po. Kung inyong mapapansin, yung binanggit ditong putong ng buhay, bibigyan kita. Meaning, yung salitang bibigyan kita, hindi pa ito na ibibigay. Yung salitang bibigyan, saka pa lamang niya gagawin. Kailan ito niya gagawin? Huwag mong katakutan ang mga bagay na ito na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Saka pa lamang bibigyan kita kung magawa mo na magtapat hanggang sa kamatayan. Yon. Hindi kapag ikaw naman ay totoong mananampalataya, magtatapat ka talaga hanggang sa kamatayan. Bakit paalalahanan pa? Di ba? Bakit paalalahanan pa? Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin, may tendency talaga na ikaw ay mapagod, manghina, o manabang, o pwedeng manlamig, at hindi naman mananampalataya,
at maaring hindi ka na magpatuloy. Pero, kaya nga sa salitang ito, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Kailangan gawin mo yun. Magtapat. Kailangan gawin mo kailangan gawin natin hanggang sa kamatayan. Yun yung ending yun yung kumpleto, yun yung kabuuhan ng iyong pagsunod sa Diyos. Hindi lamang yung kalahati lang ng buhay mo or simula ka lang, ang kabuuhan pala, hindi ka naman patay Paano mo nasisiguro na hindi ka na mapapahamak, hindi ka naman namatay Pero pag namatay ka na at inabot ka na nandun sa punto na naglilingkod ka sa Panginoon, yun, makukuha mo yung sinasabi, bibigyan kita ng putong ng buhay. Yung sinasabi kasi sa Efeso na kaligtasan, maintindihan po ninyo dapat yan, na yung kaligtasan na yan ay dahil sa ang tao po ay nagkasala at mayroon pong kabayaran ang kasalanan na hanggat hindi napatawad ang tao sa kanyang kasalanan, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ang nasa kanya ay yung kabayaran ng kasalanan. Alin? Yung kamatayan. Pero once na ang tao po ay napatawad, yun yung binanggit sa Efeso Ano po? Pag napatawad ka sa iyong mga kasalanan, dun sa aklat ng Roma, sa 6:23, kapag ang kasalanan ay naipatawad na sa tao, wala ka na doon sa kaparusahang kamatayan. Ligtas ka na. Saan? Doon sa parusang kamatayan na kabayaran ng kasalanan. Bakit? Sapagkat pinatawad ka na ng Diyos. Dapat maintindihan natin yung binanggit ng mga talata doon na hindi yon hanggang sa kamatayan na sinasabing may kaligtasan ka. May kaligtasan. Yung kaligtasan yun, doon nagsimula. At yun ay sa pagpatuloy, kailangan mo siyang ingatan sa pagpapatuloy hanggang sa kamatayan. Na bagaman, katulad halimbawa, binigay sa atin, halimbawa itong Biblia, binigay sa atin, na nakakasiguro ka ba na ito hindi na mawawala? Hindi ito mawawala sa iyo kung iingatan mo siya. Pero kapag hindi mo siya maingatan, bagamat nahawakan mo na siya at nasa sayo na, pag-ari mo na siya, pag hindi mo ito iniingatan, pwedeng mawala ito sa iyo. Ganon din po tayo. Sa ating pagkamit ng tinatawag na kaligtasan na sinasabi dahil sa hindi ka na mapaparusahan ng kamatayan dahil sa ikay napatawad na ng iyong mga kasalanan. Pero sa ating araw-araw na pamumuhay, sa ating pagpapatuloy, ay dapat yun ingatan. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Sa ibang salin kasi, manatili ka hanggang sa kamatayan. Tuloy po natin. Dito, sa ₱18, at sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Kaya masusuri natin mga sali, kayo ba ito? Or doon kayo sa isang iglesia, kapareho ang buhay nyo? O dito kayo kapareho? O dito tayo kapareho? O sa ibang iglesia pa? Na binanggit dito at sinulatan. Mas higit ang gawa niya nung huli kumpara doon sa una. Doon naman sa Efeso ay yung una niyang pag-ibig, iniwan niya. Ito, kabaligtaran naman itong iglesia na ito. Dahil sabi rito na ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Datapwat, kita niyo po. Datapwat, mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Diba, nanghuhula, na propeta. At siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Pagka inihain sa mga Diyos-Diyusan, talagang ipinagbabawal yan na kainin. Hindi yung pwedeng kainin yan pag walang nakakita.
tapos pag nakakita, saka pa lamang hindi kakainin, baka makatisod. Mali po yun. Kahit may nakakita o wala, talaga pong bawal pong kainin ang mga inihain sa mga Diyos-Diyusan. At bibigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang iniratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian. Maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. Tingnan niyo mga minamahal. May panganib. May panganib. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Yan. Datapot sinasabi ko sa inyo sa mga ibang nasa Tiatira, sa lahat ng walang aral na ito na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Gayon may ang nasa inyo ipanghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan. Pang-ilang paalala na ito, mga minamahal. Gayon may ang nasa inyo. Ano ba? Eh yung kaligtasang sinasabi nila na taglay na raw nila. Eh diba, nasa inyo din yan. Gayon may ang nasa inyo, panghawakan ninyong matibay. Hanggang kailan? Hanggang sa ako'y pumariyan. So kailangan mong makipagtiis, kailangan mong sikapin na mapanghawakan mo ito. Ay may mga tao talagang, kung minsan ang tao dahil sa kahinaan, minsan ang tao dahil sa kung minsan ay nagbabago-bago ang isip, ano po, ay nag-iba bandang huli. Nung una ay hindi naman ganon, pero bandang huli nag-iba na. Pero ang sabi rito, panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan. So dapat, kailangan talaga na panghawakan mo siya. Halimbawa, yung sinasabing pangako ng Diyos, lalo kung dumadanas tayo ng mga kapighatian, kahirapan, pagsubok, mga pagtitiis, kabigatan. May mga ganyan sa mga anak ng Diyos, madalas yan sa mga anak ng Diyos. Kasi mga anak ng Diyos, hinuhubog yan sinusubok yan. Habang narito pa tayo sa lupa, kumbaga, tinadalisay yan at tinadalisay ang natulad ng ginto. Ang ating pananampalataya ay katulad, ay higit pa sa ginto na dinadalisay. Habang dinadalisay yan, mayroong iba na hindi talaga maaring makapagtagumpay. Pero kailangan talagang magtagumpay. Kailangan yan, ang sabi doon, panghawakan. O, diba? Panghawakan yung matibay hanggang sa ako'y pumariyan. Hanggang kailan? Eh di hanggang sa pagparito ni Kristo. Hintayin mo siyang may pagtitiis. Magtiyaga ka, magsikap, magkaroon ka ng lubos na commitment sa Panginoon hanggang sa katapusan. Maaring buhay man tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon o maaring tayo inabot na ng kamatayan na hindi pa dumating ang Panginoon. Pero pareho po yun na tinapos natin. Kasi kamatayan mo o kaya kamatayan natin o kaya pagdating ni Kristo, nandoon ka, nadatnan, naabutan. Kaya nga sabi nun, at sa aking aliping nakakaalam ng kaluuban ng kanyang Panginoon at hindi ginagawa. Sabi doon, anong gagawin? O, di ba? Mayroon siyang gagawin doon sa alipin na kumbaga, hindi nagpapatuloy. Nakipag-inuman na, nakipaglasingan na. Ano po? So, nung siguro ay nainganyo muli sa sanglibutan, nahawa uli, at lalo pa kung minsan ay dahil laging ang kinakasakasama sa araw-araw makasanlibutan hanggang sa nainggit, at dahil ito masaya sila, tayo puro na kumbaga kung minsan magpakaligaya naman kung minsan ganyan nagsisimula, magpakasaya naman kung minsan mahirap yung puro na lang
Tapos sa ibang bagay ka naman nagpakasaya, hindi sa Diyos. Nagpakasaya ka sa bisyo, nagpakasaya ka sa sanglibutan, nagpakasaya ka sa kasama ang mga taong makasanlibutan. Yan, delikado yan. At baka ang puso mo ay masanay, nung una, may conviction pang banal na espiritu sa iyo. Pero dahil hindi mo siya pinansin, ini-ignore mo siya at nasanay ka na hindi mo na pinapansin hanggang sa naging manhid ka na. Yun ay delikado. Kaya nga, kailangan talaga ng paalala. Puro paalala. Sabi nga sa Aklat ng Mga Gawa 14, talatang 22, ang sabi rito, mga kababayan, pakinggan po natin ang verse 22. Ang sabi dito, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Inaaralan Ano daw ang iniaaral? Na magsipanatili. Bakit kailangan pa iaaral yun? Kung talagang hindi na mawawala sa iyo ang kaligtasan. Common sense lang po yan sa mga aral na once saved, always saved na ang paniwala nila. Once na ikaw naligtas, ligtas ka na. Always save hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagparito ni Kristo, ano man ang mangyari, ay hindi wala nang panganib na mapahamak. Pero yung ating binasa, sumasalungat doon sa kanilang paniniwala. Kasi ang sabi rito, pinatitibay pa pinatitibay. Pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Alagad na po ito. Pero bakit kailangan pang patitibayin? Na inaaralan silang magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi naman sinasabi, hindi na kailangan yan, alagad ka na Alagad ka na, anak ka na ng Diyos Diba? Tupa ka ng Diyos Hindi ka na kailangan aralang magpakatibay. Hindi na. Pasok ka na sa langit. Siguro na yan. 100%, 100, di ba? Ito kung ano pang gagawin nila. Naligtas na. Wala nang panganib. Hindi po Kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So anong gagawin? Pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Ayun. Pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Kanino daw mga kaluluwa? Kaluluwa ng mga alagad. Hindi po sinasabi ritong hindi alagad mga alagad na po ito. Pinatitibay pa Paanong pinatitibay? Inaaralan. Kaya tayo, bagaman tayo ang mga anak ng Diyos, nananiniwala tayo, na kailangan pa nating aaralan. Kailangan pa nating aralan. Bakit? Para tayo magtutumibay. Hindi yung once na tinanggap mo ang Panginoon, wala nang aral-aral, wala nang paalala, wala na, kasi ligtas na kayo. Tingnan nyo naman. Kaya maling-mali ang aral na once saved, always saved. Kaya nga tayo may pag-aaral, mapagkakatipon, kailangan makinig, kailangan mananatili. Bakit? Alagad ka na May panganib kasi. Yan. May panganib na hindi ka mananatili. Di ba? Kaya ang sabi doon, huwag kaligtan ng pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Bakit kailangan pang ipaalalang huwag kaligtaan ng pagkakatipon? Kasi nga, pwedeng makakaligtaan. Yon. Pag nakakaligtaan mo, ibig sabihin, may tendency na magkasala ka. Ngayon, kapag nagkasala ka, hindi mo na ngayon tinutupad yung bagay na yon, tuloy-tuloy yung pagkakasala mo. At pag tuloy-tuloy yung pagkakasala mo, kahit magsisi ka na magsisi, kung ulit-ulit at patuloy na ginagawa, masasanay ka niyan. Pag nasanay ka, baka hindi mo na mararamdaman. Kaya dapat talaga, sa banal na kasulatan, dito, kailangan pang pagtitibayin. Kaya nga mayroong pagkakatipon. Para saan ba yun?
May pangangaral. Para saan ba yun? Hindi lang yun sa mga taong newcomers. Hindi lang yun sa mga taong bagong akay. Kasama dun yung mga alagad. Pinatitibay at pinatitibay ang mga alagad. Bakit? Kasi may panganib. Kailangan mong maging matibay. Baka pag humarap ka sa mga matitinding pagsubok, bagsak ka at hindi ka na makapagtagumpay. Ano mangyari? Di mapapahama ka. Amen? Kaya po mga kababayan, para po tayo ay makarating at maangkin natin o makamit natin yung pangako ng Diyos na lubos na ipinangako ng Diyos sa atin na makamit natin yung sinasabing karapatan na makakain ng punong kahoy ng buhay, yung sinasabing putong ng buhay, makakamit yun at ibibigay kung hanggang sa kamatayan, manatili, magtagumpay, magtiis, hanggang wakas, Matthew 24:13. At ikaw ay manatili sa pananampalataya. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga minamahal, sa inyo pong lahat na nakikinig, harinawa ay makatulong sa atin ang pagbubulay na ito upang tayo ay gisingin at lalo pa tayong magpakatatag, magpakatibay. Huwag po tayong manghimagod, huwag tayong manghina. Malapit na dumating ang Panginoon. Kagalakan po nating puso na hintayin ang Panginoon sa kanyang pagdating at salubungin siyang may kagalakan sapagkat ang ating Panginoon ay malapit na siya. At tunay nga naman sa araw na yon, ang tanging pinakahintay natin na ma-meet natin ang Panginoon sa araw na yon kasama ng kanyang mga anghel. At tayo man ay patuloy na magdiwang once po na tayo po ay magtagumpay. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa inyong lahat. God bless everyone.